Pareho mo po ito. Nandiyan po yung Noel. Bakit po naging Jack? Noelito po. Kasi talaga ang buong pangalan ko. Bakit naging Jack? Long story short, mag-usap na lang po tayo mamaya. Hallelujah. Tayo po itagumpay na this morning dahil gumising tayo ng maaga. Dahil ngayon po, pwede po tayong muling sama-samang magpuri sa Diyos because this is the day that the Lord has made and we will all rejoice and be glad in it. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Wala akong po dito masaya at kita akong pong This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So we all together bless the name of the Lord. Bless the name of the Lord. Amen. Amen. Come on. Woo! Praise the Lord. Kaya nga po yung pong antok. Siguro po kalaban din yan. Kaya we fight the enemy of antok. Ngayon pong umagang ito. Nasa Victorious in Christ po kasi yung pinag-usapan natin last month. So pagpapatuloy po tayo dito po sa ating pag-uusapan patungkol po sa pananampalataya natin kung paano pa tayo mas lalong mananagumpay sa ating pong pananampalataya. Ng ating pong pag-uusapan ngayong buong buwan ng Mayo, kung bakit kailangan po natin, why we need to stand firm in the faith. Bakit nga ba talaga dapat tayong manindigan dito sa ating pananampalataya? Siguro po marami tayong dahilan kung bakit tayo kailangan manindigan sa pananampalataya. Manindigan po tayo dahil alam po natin, pag hindi tayo nanindigan, baka hindi natin makasama ang Panginoon doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, it is very important na talagang papanindigan na po natin yung pananampalatayang naitanim sa ating puso na galing po sa by the grace of God lamang, for by grace we have been saved. Alam po natin yan, nang dahil lamang sa pananampalataya. Pananampalataya po kay Kristo Jesus. Kaya nga po yung pag-usapan po natin ngayong umaga, umpisahan na po natin, madalian to fight against the enemy. Why we need to stand firm in the faith, yung pong pag-usapan natin, to fight against the enemy. So, paano po natin lalabanan yung ating enemy? Sino ba yung ating enemy? Tignan nyo nga po yung katabi. Mahal natin yan, hindi natin yung mga kaaway yan. Hallelujah. Praise the Lord. So, umpisa po natin sa James 4, 6, and 7 po ng ating talatang pag-aaralan. Unang pag-aaralan po, but He gives grace, He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Muli, dakilang Diyos sa umagang ito, salamat po sa bagong umagang iyong ibinigay sa amin. For your mercy are new every morning. At salamat po sa aming pag-aaralang mga salita na alam po namin na siyang magbibigay sa amin ng bago pang katatag pananampalataya, bago pang taas ng pagsamba sa iyo, o dakilang Diyos, na aming dalangin na patuloy ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan ay balutin po, buuin ang kabuuan ng sanktuaryong ito, maging sa bawat sulok ng puso, ng bawat mananampalataya ng iyong mga anak, kasama ng iyong lingkod na gagamitin sa umagang ito. Kami po ay mapupuno ng iyong pag-ibig, ng iyong kapangyarihan at wala kaming ibang itataas. Pupurihin ngayong umagang ito at sa mga darating pang mga araw maliban sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen. Sige po, isa pang palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. But He gives us more grace. Bakit kaya He gives us more grace? Alam po natin, we were all saved by grace, just like what we have said a while ago in Ephesians 2:8 and 9. For by grace, you have been saved through faith. Sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tayo pong lahat, we all who receive Christ Jesus in our lives talagang nandito po, by grace. Pero why? Ito pong pinag-aaralan, He gives us more grace. Ano pong more grace? Ang ibig sabihin po ng ating pinag-uusapan dito. Yung pong grace na hindi lang basta once na ibinigay, yung grace ng Panginoon sa atin.
When we continue, kaya nga po tuloy natin, He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud. God opposes the proud. Pag tayo daw po ay hindi mayayabang, pag hindi nagyayabang, ang ibig po sabihin, pag tayo po ay merong humility, kababaan loob sa ating mga buhay, ito po ang sinasabi ng ating pinag-aralan, God will give us more grace. More grace po saan? Pag meron po tayong mga kahinaan, God gives us more grace. Hindi lang po yung grace ng salvation. God gives us more grace. Sa ating pong mga failures, mga weaknesses, ayan po ang sinasabi ng ating pinag-aralan. God will give us more grace when we continue to be humble in the sight of the Lord. Ano pang grace? We were forgiven by grace, di ba? So ano pang God gives us more grace? Dahil pinatawad ng dahil sa biyaya, we can also forgive by the grace of God, grace of forgiveness. And many more. These are only some among the few na binibigay po ng Diyos, more grace. Another siguro, yung grace po dito sa ating pinag-aralan shows favor to the humble. Siguro po mga maliliit na halimbawa lang, pag naghahanap tayo ng parking spot, remember, tapos ikot ka ng ikot, pero all of a sudden, wow, merong bigla na lang lalabas. Yun, favor po ng ating Panginoon yun. And in favor, pag pinag-usapan yung favor, kayo po ang nakakalam. Yan yung mga experience kung ano ang favor na binigay ng Diyos, binibigay ng Diyos patuloy sa mga nagpapakababa at nagiging mababa sa harapan ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, ito po, yung patuloy ng talata, submit yourselves then to God. Ito na po yun. When we submit ourselves then to God, na hindi natin makakayang labanan ang ating kaaway. Kaya nga, hindi po yung ating kasiping. Katabi, yung pong kaaway na pag-uusapan po natin, matindi po yung pag-uusapan natin kaaway dito. Kaya nga, submit yourself then to God. Sino po? Tuloy natin. God resist the devil. Yung devil pala ang ating kaaway. And yung pong devil na yan ay marami pong strategy yan para po tayo talagang hulihin, para po tayo ibagsak sa ating pananampalataya. Di ba pinag-aralan natin last yung pong schema ng Diablo, yung pong sa 1 John 2:16, ano ba yon? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. These are some among yung scheme po ng Diablo para po tayo talagang pabagsakin sa ating pananampalataya. This is why we need to stand firm, matibay na matibay, dito po sa ating pananampalatayang naitanim po sa ating mga puso sa pamamagitan po ng biyaya ng pananampalataya, ang dahil lang po sa biyaya ng Diyos. So, but He gives us more grace. That is why the Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourself then to God. Resist the devil. Resist the devil, and he will flee from you. Okay? Resist the devil. Pag nire-resist po natin ng devil, he will flee from you as long we are submitting ourselves to God. Pag we resist, tukso, layuan mo ko. Hindi po lalayo ang tukso. Kailangan po mag-submit muna tayo. Tayo muna mag-submit sa Panginoon. And then, resist the devil. And then the devil will flee. Hindi lang basta lalakad. The devil will flee. Pag mag-flee talagang manginginig pong palayo ang Diablo sa atin. When we submit ourselves to God and resist the devil will flee from you. Come on! Amen. Ito pong verse na to, ito po yung ating strategy na garantiyang victory po. Garantiyang victory. Pag tayo po submitting ourselves to God. Yung pong humility and submission. Lagi po yan, humility. Kasi po, pag hindi ka nagsisubmit, pag hindi ka nag-humble, mahirap mag-submit, di ba? Kaya nga magkasama po ito. Humility and submission. When we align ourselves in God's authority, tagumpay na po tayo. Mananagumpay pa tayo. Minsan, sabi nga ng salita ng Diyos, minsan higit pa tayo sa mga mananagumpay. More than conquerors. Na pinag-aralan po natin nung mga nakaraan. So, paano po tayo bakit kailangan talagang mag-stand po tayo?
dito sa pananampalatayang ito, laban sa ating kaaway, kailangan po nating maintindihan na talagang kailangan po nating manindigan sa pananampalataya, kailangan po nating manindigan na meron po tayong spiritual battles every day. Meron po tayong spiritual battles every day. Kanina nga lang po siguro yung ating spiritual battle pagising sa umaga, ay maranon pa. Pero andyan na po kayo hindi naman kayo na-late. Yung mga iba siguro, na papunta pa dito. Umahabol pa. Maranon pa. Magkantala, nag-awitan pa lang yan. Ano po ito? This is spiritual battle po itong talagang umaga pa lang. O kaya naman, paggising mo sa umaga, kahit po hindi Sunday, paggising mo sa umaga, ano na naman kaya ang mangyayari na? Saan naman na kaya ako? Yung mga problema kaagad, anxiety, fear ang unang pumapasok. Kaya nga po, these are spiritual battle po ito. Yung fear, anxiety. Ito po yung mga spiritual battle na paggising pa lang sa umaga. Kaya nga po, paggising sa umaga, ano po ang ating gagawin para po tayo managumpay dito po sa spiritual battle na ito? Ano po ang inyong ginagawa? Anong ating ginagawa paggising sa umaga? Ano kayang manyamang kape? Mag-Starbucks ko kaya ngayon, ibanta, manyaman naman yung kape ngayon nga ba? Siyempre, yung una po, unahin po natin ang Panginoon. Pag inuna po natin ang Panginoon, lagi po yan, alam natin, magiging smooth po. Hindi magiging talagang smooth, magiging smooth. Minsan may mga problema, pero magiging smooth dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Dahil inuna natin ang Diyos sa pananalangin ng bagong umaga. Your mercy are new every morning. Pag talagang nilagay po natin sa ating puso, paggising pa lang natin sa umaga, Lord, alam ko, your mercy are new every morning. Mananagumpay ako. Ano man ang problemang haharapin ko, itong araw na ito, mananagumpay ako dahil inuna kita sa aking buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi ba, paggising pa lang sa umaga, tayo pong mga nagmamaneho, even mga sumasakay ng sasakyan, this is one of my prayer in the morning. Lord, those who are driving, those who are commuting, those who are walking, those who are staying at home, in the offices, and everywhere. Panginoon, give us, protect us, O Lord Jesus, karang aksidente, karang taong magbudol-budol, di ba? From the people, bad character. This is what among the prayer na po talagang pag-umpisa pa lang sa umaga, pisan natin, hingin po natin ang protection ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga pamilya. And hindi po tayo masusurprise pag nakita po natin iningatan tayo ng Diyos sa ating buong araw. Amen? Hallelujah. Be aware. These are spiritual battles every day. Hindi po titigil. We don't fight, sabi nga ng ating pag-aaralan, we don't fight against flesh and blood. But forces na hindi po natin nakikita. Yung pong enemy natin talagang tribes. Hindi yan titumitigil. At pag nakita kanya hindi nanalangin sa umaga, ayun, that's an opportunity para po sa devil na talagang palalimin pa ang iyong pagdududa, palalimin pa ang iyong takot dahil hindi natin inuna ang Panginoon. Kaya ang gusto po ng ating pinag-aralan, be aware of spiritual battles every day. Lagi po nating unahin ang Diyos sa ating mga buhay, sa ating paggising sa umaga. Kaya nga, upon waking up, yung pong mga anxiety niyan, fear, surrender po natin. Maging condemnation sa ating mga sarili na pinag-aralan natin last. Condemnation ng mga ibang tao. Sino naman kaya ang makakaharap ko ngayon? Siguro, iisip ako ngayon, paano ako makakaganti. Pero, di ba? Pero pag sinabi natin ang Diyos, ano yan, hindi po sila ang kalaban natin. Sabi nga, we do not fight against flesh and blood. Yung pong espiritong nasa likod ng mga taong yan. Nasa likod ng mga taong yan. Yun po ang ating mga kalaban. Mga spiritual battle po yung ating harapin every day. For we are not fighting against flesh and blood. Ang sabi po na salita ng Diyos, but against rulers and authorities of the unseen world. Of the unseen world. Nakikita mo lang yung tao, pero meron po siyang espiritong nasa likod nun. Yung talagang, minsan yung espiritu niyang inggit. Espiritu niyang, meron din siyang espiritong galit. These are one among the few. Kaya ang unseen world against mighty powers in this dark world. In this dark world. Ito pong mundong ito talagang
Alam po natin, patindi ng patindi, pasama ng pasama. Kuminsan, alam mo, kaibigan mo, pero pagtalikod mo, sinisiraan ka na pala. Di ba? Relay na relay po yung marami. And against evil spirits. Yung talagang evil spirits in the heavenly places. In the heavenly places. Kaya nga po, ang Diyos po, itong verse na ito talagang pinapaalalahanan po tayo ng verse na ito. There is a significant battles against people, behind the people. Yung pong spiritong behind the people. Yung spiritual hierarchy of evil. Kaya nga po, to stand firm na stop looking. To stand firm, stop looking at human conflicts and start seeing the spiritual forces behind it. Pag naintindihan po natin, yung nasa likod lang nila, hindi po sila nasa likod. May force na nagtutulak sa kanila na talagang aawayin po tayo, kaya talagang susubukin yung ating pananampalataya kung gaano katatag. Pero pag nalaman po natin ito pong mga battle na ito, maninindigan po tayo sa ating pananampalataya. Kaya nga po, merong isang, during the war, yung pong mga sundalo, andito yung mga sundalo, nag-aaway-away, sila mismo, nag-aaway yung mga sundalo. Tapos pinuntahan sila ng officer, Soldiers! Soldiers! The enemy is over there! Hindi kayo mag-aaway-away, andoon yung kaaway! Ang sabi po ng kanilang officer, pero hindi po tayo magkakapatid, nag-aaway-away. Meron pong forces behind every person, spiritual forces. Sa atin po siguro mga mananampalataya, atin pa, wala na, no? In the event, siguro paminsan-minsan. Anyway, yung pong mga tao mismo, minsan yung pong mga nagtatrabaho, mga boss, what kaya, ba't kaya ang sama ng ugali ng boss ko? O ba kaya yung mga teacher? Ba't ang teacher nito? Bakit? Parang sinusubukan ata ang aking pananampalataya, yung mga teacher. And many more. Yung mga sa tindahan, bakit itong mga nagtitindang ito, ang sungit-sungit, para manyad kung dita ka, dagdagan mo naman ng dugo, ba't daya hindi nagdig sa akin dagdagan mo naman ng dugo, o di dinagdagan ng daya, dugo pala. Anyway, miras ko ka rin Naalala ko lang po sabi ni Bishop, dagdagan mo naman ng dugo. Dinagdagan ng daya. Anyway, sige po, na kayo may kinang next week. Praise the Lord. Kaya yung pong talagang kalaban natin, basta we need to be aware. We really need to be aware of spiritual battles every day. Hindi lang po paggising sa umaga. Sa pagbibiyahe, sa pagtatrabaho, mga negosyo, all the day, meron po tayong laban ng hinaharap, spiritual battle. Kaya nga, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Yung pong labanan natin, balik natin. Yung pong labanan natin, the weapons we fight with are not the weapons of the world. Ang mundo po kasi, pag talagang inaaway ka, di ba? Ang tao, pag inaway, talagang gaganti yan. Kasi lintik lang talaga walang ganti pag sa tao. Gasgas na lang yung bukas hindi ka nasisikatan ng araw Tapos isang bala ka lang Bali yun na lang kasi niya, pinakumaydi Anyway, the point is, alam po natin yan, sa tao kasi, yung labanan ng tao, pag sinaktan ng tao, yung tao hindi agad-agad. Pero hindi agad talagang gaganti yan Pero hindi lang gaganti, kung hindi man makaganti, kahit sa sarili lang, sige lang, tignan ko lang. Darating din ng araw, babagsak din ang negosyo mo. Darating din ng araw, magkakasakit ka. Darating din, mamamatay ka sa cancer. Yung sa tao ganun Pero dito po, when we fight the spiritual battles, instead na pag inaaway ka, ano po ang ginagawa natin pag inaaway ka? Di ba, ipagpe-pray mo pa sila.
Kasi ito ay sinasabi ng salita ng Diyos niya. Yung mga enemy natin, mahalin daw natin sila. Ipag-pray na. Tapos gawanin pa ng mabuti. Matthew 5:16, love your enemies, bless them that curse you. Do good to them that hate you. Pray for them which despitefully use you and pray. Ito po yung paraan ng Diyos, hindi paraan ng tao. Kaya pag in-apply po natin ang paraan ng Diyos sa atin, tayo po mismo ang magiginhawa. Dahil alam po natin, we are submitting ourselves to God. We are resisting the devil. At yung pong galit na nasa atin, papalitan po ng pagmamahal yan ng ating dakilang Diyos. Amen. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Yun lang po. To make it obedient to Christ. Hallelujah. Yung pong Ephesians 6:12, it identifies yung pong ating enemy. At ito pong ating binasa, Corinthians 10:3. Ito po yung identifies the primary battlefield. Ano po yun? Yung pong ating every thoughts. We take captive every thoughts. Yung pong, ang isip talaga, the mind. Yung pong isip talaga, unang inaatake ng ating kaaway. Di ba, pag nasaktan ka, ano ang iniisip? Yung sa tao, gaganti. Yung sa Diyos, siyempre, alam niyo, sinabi natin kanina, Matthew 5:16. Yung isip po natin, talagang, kaya nga, nung nasa Diyos na tayo, Romans 12:2, remember, do not conform any longer to ito po yung pattern ng word, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Ito pala yan, nasa isip pala natin. Kaya pag yung ating isip talagang lagi nating submitting ourselves to God, yung pong maging ating pag-iisip, ayan, then you will approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Wala naman pong ibang gusto ang Diyos para sa atin, kundi pag tayo po talaga naman ay sumuko sa Kanya, ang Diyos po, gaya natin binasa kanina, will give us more grace. More grace. Gusto po natin ng more grace. Amen. Kapit na alam mo, gusto po natin ng more grace. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga't, yung pong we take captive, dito po sa ating, lagi po nating, mamaya po, yung mind, kasama po yan sa ating mga gear na pag-uusapan. We take captive any thoughts that creates doubt or pride, and then replacing it with the truth of Christ. Kaya nga't be alert and of sober mind. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like roaring lion, looking for someone to devour. Resist him. Kagaya po nating binasa kanina. Looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Sa mga pagsubok po, sa mga trials and temptation na pinag-usapan din natin for the last weeks, ito po yung ginagamit ng dyablo para po tayo pabagsakin. Pero sa ating pong pinag-aralan, ito po ang ginagamit ng Diyos para po patibayin ang ating pananampalataya. Amen. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Ganun din po ang sinabi ng ating manunulat sa Acts 14:22. Acts 14:22 ang sabi po ng salita ng Diyos dito po sa sulat, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith,
stand firm. So talagang kailangan talagang manindigan po tayo sa ating pananampalataya. Standing firm in the faith, we must go through many hardship to enter the kingdom of God. To enter the kingdom of God. Ibig po sabihin, habang dito pa tayo, hindi po lahat ng buhay ay talagang wala ng problema, wala ng mga pagsubok, wala ng suffering. Even yung pong mga lingkod ng Diyos, even the Lord Himself, ang ating pong Panginoong Kristo Jesus, dumaan po ng mga matitinding suffering. And yet, ito po yung kanyang sinasabi, kung sila'y dumaan ng mga pagsubok, ano ang dahilan para hindi po tayo dumaan? Kaya nga, pag alam natin ang mga mananampalataya, mga heroes of faith ay dumaan ng mga pagsubok, tayo rin dadaan. Pero ngayon alam na po natin na yung mga pagsubok na palang ito ay magbibigay lang ng para lang mas patatagin ang ating pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, ito pong binasa natin ito, na yung devil, pag looking for someone to devour, pag nag-iisa ka na lang, yun ang time na talagang iniwan na ako ng aking mga pamilya, talagang iniwan ako. Ila na ang meko, ila lang, sa pamamasyal na lang, kunyari, sa pamamasyal. Ba't kayaan nila ako iniwan? Ano kayang problema sa akin? Tapos malulungkot ka. Tapos, ayan, kasi sasabihin ng diablo, ikaw kasi sabi, di ba, marami ng doubt at papasok ang diablo. Yun ang pagkakataon na sinasamantala ng Panginoon. O kaya naman, sa ating mga pag-iisa, akala natin, tayo na lang, ako na lang ata ang may problemang ganito. Kasi, madaming kasi ang paisip kaya nga kaaway natin, diablo eh. Yung parang spiritual alarm clock po na yung serve as spiritual clock na warning the enemy na talagang eto na. Nag-iisa na siya. Ayun, the devil is basahin nga natin uli. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like roaring lion for someone to devour. Resist him standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. So pag nag-iisa po tayo, ang diablo talaga, lagi nating tatandaan, kahit po tinatakot tayo ng diablo, mamatakot siya mo. Nananakot lang yan, hindi talaga tayo kaya nga roaring lion, parang ganun lang siya. Hindi ka naman talaga lalapain eh. Pero pag talagang nagpaano ka, pinanindigan mo na yung doubt mo, pinanindigan mo yung takot, ayun, para ka na rin nalapa ng diablo, ng leon. Kaya nga po, be of sober mind. Lagi po nating alalahanin na meron po tayong Diyos na laging kasama natin, na yung kanyang mercy are new every morning, yung kanyang grace ay nasa atin at mananagumpay po tayo sa labanang ito, spiritual battle. Kaya nga po, para pa, dagdagan pa natin, para po makapagpatuloy po tayong naninindigan sa pananampalatayang ito, that we must stand firm in the faith, para labanan po ang kaaway, equip yourself with spiritual armor. Ito po yung lagi nating napapag-aralan, na ulitin po natin ngayong umaga nito. Ano ba itong mga spiritual armor na ito na pinag-aralan natin many days ago, weeks or months ago? Yung pong mga spiritual armor na nasusulat po dito sa Ephesians 6:13-18. Lagi po nating tatandaan, we are not expected to fight sa ating po sariling kalakasan. Hindi po tayo lalaban sa ating sariling kalakasan. Dahil sa ating po sariling kalakasan, alam po natin, wala po tayong magagawa. Dimot mo po yung kakatamong sikanan. Kokonti lang yung ating kalakasan at kailangan natin ang armor of God para po tayo manugumpay. Because God provides spiritual armor. Ito na po yung ating pag-usapan, spiritual armor. Kasama na po yung katotohanan, yung righteousness, and then faith. Sa kanyang pong salita, wala nang iba maliban sa kanyang salita. Para po to protect us and help us stand dito po sa ground ng ating during these evil days. Na alam po natin, ito pong panahon ito, pasama ng pasama ang mundo
So kahit po hindi natin isa-isahin, mga ilang bawa lang. Can you imagine yung pong tatay mumolestahin yung anak, lolo. Tapos pasama ng pasama, hindi ko alam kung years or months, yung pong sa Mabalaka Tata, nabalita yung 8 years old na bata, ng rape, 8 years old. Alos kaedad yung kanyang nirape na bata. Diba? And many more na nababalitaan po natin na ang mundong ito ay pasama ng pasama. Kaya nga po, kailangan po natin itong mga armor na ito para po tayo maging higit pa mananagumpay at higit pa sa mga mananagumpay sa laban ng spiritual battle na inaharap po natin. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. So ulitin lang po natin, ito pong belt of truth, ito pong yung mga verse na ito, ito po yung provision ng practical how to fight sa ating pong kaaway. Yung pong belt of truth, yung pong this represents, andyan po, integrity ng God's objective truth. Yung pong belt of truth, yung pong katotohanan ng salita ng Diyos na hindi magbabago. Heaven and earth will pass away. Alam po natin yan. But my word will never pass away. Tama ba yun? Nasa 10:45 ba ng Matthew? Pero alam po natin yon. Heaven and earth, lilipas ang lahat ng mga bagay ng mundo. Ito po yon. Integridad po ng salitaan ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, ang kanyang integridad, na pag tayo ay nagpasubmit sa Kanya, yung pong integridad ng katotohanan, hindi po niya tayo iiwanan, hindi po niya tayo pababayaan, basta yung nasa atin po, anuman ang kasinungalingan ng ibabato sa atin ng kaaway, ang katotohanan lang po ng salita ng Diyos ang pwede natin maging tagapagtanggol. Amen. It holds everything together, keeping you grounded so you aren't misled by the enemy's lie. So ito po yung dinadagdagan po natin maliban dito sa ating mga ginagawang pag-aaral, sa ating pong mga Discovery Education class, program. Level 1, 2, 3, and 4, talaga pong mas makikita po natin, mapapalalim po natin ang ating kaalaman sa mga katotohanan ng salita ng Diyos na tayo pa talaga ay mahal ng Panginoon. Ayaw po niya tayong mawala sa pananampalatayang naitanim niya sa ating mga puso. Grounded, so you aren't misled by the enemy's lie. Yung po mga iba pang katuruan na manliligaw na lang. Hindi manliligaw. Manliligaw. Ililihis. Ano ba yung English ng ililihis? Alam nyo na yun. You can do the math. Pero ibig lang po natin sabihin, pag yung katotohanan po ng salita ng Diyos, alam natin, yung pong may ibang pananampalataya na gusto pong ibaguhin o kaya talagang sirain yung ating pananampalataya, hindi po niya magagawa dahil nasa atin na po talaga ang belt of truth. Yung belt of truth, yung pong, di ba, pag maluwang ang iyong, basta, ang damit, pantalon, short, or whatever, pag yung belt, maluwang tapos wala kang belt, yung pong mga sandalo na yan, di ba mayroong mga sandalo yung belt of truth? Pag may pinang, itang buo pa, itang buo. Di ba mayroong buo yan? Tayo? Tayo?
Halitang buhot, ang madagul. Yan! Praise the Lord. Ito po yung pag-uusapan natin. Mamaya po, yung nga, nauna na po yung kanina, yung belt of truth. Ito po yung armor of God, yung helmet of salvation. Ito po yung mga sundalo noon. Pero ngayon po, yung mga sundalo ngayon, di ba, yung mga helmet nila matitindi. Kasi yung helmet talagang yun ang unang delikado. Pag tinamaan ng ulo mo, patay ka na kagad. Yung breastplate of righteousness. Ano ba ngayon ginagamit? Yung mga bulletproof vest, di ba? Mga bulletproof vest. Belt of truth, yung mga masundalo, di ba? Yung mga belt nila, merong ang dami-daming nakalagay na gamit panlaban. Pag maluwang yung belt nila, mahulog lahat mga yun. Mawawalang kwenta po yung kanilang gamit panlaban. Ano ba? Yung shield of faith. Ano ba yung shield of faith? Ano ba yung uso ngayon? Meron din Captain America siguro Captain America. Sword of the Spirit, belt of truth, the gospel of peace, sword of the Spirit. Alam naman po natin, pag sinabing sword of Spirit, yan yung pong salita ng Diyos, shield of faith. Ito po yung gospel of peace, yung mga shoes. Mamaya, isa-isayin po natin yan, gospel of shoes. Pero nauna na po yung belt of truth, punta po tayo sa breastplate of righteousness. Ano po ang ibig sabihin ng breastplate of righteousness? Sabi ko nga, ito po yung this protects your heart. Emotion. Pag nasaktan yung emotion, talaga. Ang sakit! Diba? Tapos dahil nasaktan na emotion mo, yung heart, dito na po, ayan. Pero kahit nasaktan ng yung puso, pero pag meron kang breastplate of righteousness ng katuwiran, hindi po ito based sa our own goodness, on the righteousness of Christ, that shields you from guilt and condemnation. Yung pong parang tinitira ang yung puso, kinokondem ka, pero yung pong katuwiran ng Diyos, ang siyang magbibigay muli ng katatagan sa ating pananampalataya na we were righteous. Bakit po tayo righteous? Because of Jesus. We were righteous. Because of Jesus. Malakas lang ito pag i-declare natin yung ating declaration. By grace, I am forgiven. By grace, I am righteous. Di ba? All because of Jesus lang talaga. All because of Jesus, yung ating pagiging matuwid. Hindi po dahil sa ating mga sarili-sarili. Si Kristo po ang ating naging righteousness. Ang righteousness po kasi nawala ito nung magkasala ang unang tao, si Adan at Eva. We were made in the image of God, righteousness, holiness, and gloriness. Nawala po ito sa tao nang magkasala ang tao because of disobedience. And yet, dahil po sa pagmamahal ng Diyos, ibinalik po ng Diyos sa lahat po na sa kanyang mananampalataya kay Kristo Jesus. To Him who had no sin became sin for us, that we might become the righteousness of God sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. 2 Corinthians 5:21 nga ba yun? Anyway, tuloy po natin. Naging matuwid po tayo ng dahil lamang kay Kristo. Breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace. Shoes of the gospel of peace. Ito po yung stability and readiness. Talagang shoes and the gospel of peace is stability and readiness. It gives you the firm footing needed to stay calm and move forward with the good news, even in rugged or difficult situation. Ito po talagang matibay na matibay. Yung mga sandalyas, shoes, sandalyas yung babae, shoes, dahil yung pong tibay na yan, mga salita po ng Diyos na talagang paninindigan natin yung pananampalataya na hindi po tayo pwedeng igupo ng ating I will never leave you nor forsake you. Pag na parang nag-iisa ka na lang, pero ang sabi ng salita ng Diyos, Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Yun po yung salita ng Diyos. At pag yung salita ng Diyos na yan, nasa atin niya, ang sinasabi po ng Diyos, i-ano po natin, ibahagi po natin, ilakad po natin. Talagang how beautiful are the feet of those, nasa Isaiah ata yun
How good and beautiful are those who share the gospel of God. I forgot the exact word. Pero yun talaga pong nag-share daw ng salita ng Diyos. Tayo po yun. Pero basta alam natin na paninindigan natin yung mga salita ng Diyos. Pag hindi natin pinanindigan salita ng Diyos, mahihiya po tayong kasi kung hindi mo pinanindigan, parang hindi ka naniniwala sa iyong naging kaligtasan. Pag duda ka sa iyong kaligtasan, paano mo i-share ang iyong kaligtasan? Pero pag sigurado ka na, standing firm sa iyong kaligtasan, ibahagi mo. Pag binabahagi mo ang iyong kaligtasan, sigurado kang meron totoong Kristong nagliligtas dahil siya ang nagligtas sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpan Panginoon. Balik mo nga yun, yung shoes, yung Isaiah ba yun? Isaiah. Romans siya pala ako Isaiah na yun. Romans. How can anyone preach unless they are sent? How beautiful are the feet, di ba? Are those who brings good news. Pag tayo pala talagang, wow, wala sinabi yung Nike, wala sinabi yung Adidas, wala sinabi yung, ano ba yun, On? O yung over ba yun? Wala sinabi yung pinakamagandang sapatos. Suot po natin, shoes of the gospel of peace. Dahil pag tayo po talagang nagsasalita patungkol sa kapayapaan ng Diyos, nakikita po talaga sa atin, yung pong ating pinag-aralan kanina, yung una, yung mga trials and suffering, pag nakita po yung kapayapaan sa atin, pag share po natin ang salita ng Diyos, maniniwala po sila dahil totoo pala ang ating sinishare, shoes of the gospel of peace. Amen. Shield of faith. Ito po shield of faith, ito na po yung ating first line of defense. Yung pong pananampalataya natin. It involves active trust in God's promises. Active trust in God's promises, which intercepts and extinguishes the doubts and temptation. Flaming darts thrown at you. So pag pinapana na po tayo ng mga pagdududa, pinapana tayo ng temptation, ang sabi po ng shield of faith natin, submit yourself then to God, resist the devil, yung pong mga temptation yan, and he will flee from you. The devil will flee from you. Dito po sa naalala ko lang, pag sa pagsunod, meron pong ugali ang Diablo na talagang palasunod po talaga ang Diablo. Laging sumusunod sa Diyos. Di ba? Lumayas kayo. This sa mga demonyo, lumayas kayo. Lumayas ka agad yung mga, tapos, ano pa sabi ng mga demonyo, yung kinakaus out ni Jesus? Anong gusto mong gawin? Ano gusto niyo mangyari? Sabi ng Diyos. Tapos, padala mo lang kami sa mga baboy, di ba? Sige, punta kayo. Sipin niyo na lang yung mga demonyo. Sinabi sa Panginoon, punta sila sa mga baboy. Punta kayo. Sumunod ka agad, pumunta naman sa mga baboy. Di ba? Kaya nga yung mga baboy lumundag sa ilog, nalunod lang sila. Ang dami ata nun doon sa, nung nagka-cast out ng, ang ibig lang sabihin, pag nagka-cast out talaga ang si Jesus, agad sumusunod ang Diablo, nanginginig pa. Di ba James 1:19, thou believest, James 1:19, thou believest that there is one God, thou doest well, that they will also believe and tremble. Ang demonyo nga, James 1:19, ang demonyo nga, alam ang Diyos, nanginginig pa sa pagsunod. Tayo kaya, pag may pinagagawa ang Diyos, manginginig pa kaya tayo kaya magpinagagawa ang Diyos. So, share mo yung gospel ko. Sabi, Lord, wait lang. Marami pa akong ginagawa. Hindi pa ako ready with Panginoon. Yung mga ganun. Pero ito po ang ating sinasabi kanina, balikin ko lang yung shoes of the gospel of peace. Pag talagang yung ating pananampalataya ay matibay, hindi po tayo mahihiyang ibahagi ang salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Shield of faith. Na ito po yung ating defense. Active trust in God's promises. Dahil ang Diyos, ang siyang kasama natin, I will never leave you. Matthew 28, di ba? Matthew 28. Go ye therefore into all nations and make disciples of men, teaching them to obey all things I have commanded you.
And lo, I am with you always to the end of the age. Kasama po natin ang ating Panginoon, shield of faith. Helmet of salvation. Ito po yung sinasabi na kanina, protects our mind. So dahil dito po sa ating isip, talagang madalas. Di ba, meron sinabing, I forgot who said, hindi mo raw mapipigilang dumapo sa iyong ulo ang isang ibon. Pero pwede mo siyang pigilang mandumi sa iyong ulo. O kaya, kung bisa ni mangebon, kakin mangebon. yung ganun ba? Temptation. Ang sabi po, yung temptation, darating ang temptation. Pero pag dumating ang temptation, pwede mong resist the devil. Submit yourself therefore to God first, resist the devil, and he will flee from you. Pwede mo siyang palayasin, paalisin, yung ibong dumapo sa iyong ulo. Yung temptation po yun. Pero pag hindi mo siya pinalis, ayun, baka nag-give in ka na sa temptation. At helmet of salvation. Kasi, di ba, andyan. Kahit po yung mga sundalo ngayon, wala nang ganyan ngayon eh. Yung mga sundalo ngayon, di ba, ang kanilang panlaban, yung mga lumalaban, meron silang mga helmet. Dahil pag unang tinamaan ng ulo, patay ka agad. Pag unang tinamaan yung isip natin, pag pinaglaro natin ng isip natin sa mga tukso, ayan, lalaki ng lalaki ang ating, hindi naman lalaki ang ulo, no? Lalaki ng lalaki ang chance, yung stronghold ng ating kaaway. Ito yung ating kaaway, stronghold. Ano bang stronghold, halimbawa, ng ating strongholds? Yung isip natin, ay, 13 pa lang ngayon, tapos Biyernes pa. Huwag tayong lalabas. Baka mapalaris tayo, ay masagasaan tayo. Tapos, tignan mo, nagdadrive ka, mayroong dumaang itim na pusa. Balik tayo. Ano po ito? Mga strongholds po yun. Ang ibig lang sabihin, pag naniwala ka sa Friday the 13th, o kaya yung pusang itim, ibig sabihin, bumalik ka, ano po ang ibig sabihin nun? Nawalan ka ng tiwala sa salita ng Diyos, na iingatan ka ng Diyos. Gustong-gusto naman ng kaaway yun, dahil nawalan ka ng tiwala sa salita ng Diyos, yun ang gusto. Kaya nga nasa isip eh. Ano pa ba? Yung mga strongholds na yan. At meron pa bang mga horoscope ngayon sa mga dyaryo, di ba? Yung mga horoscope, yung inyong mga zodiac signs, Aries, Virgo, Leo, tama ba? Scorpio, Cancer, Cancer. Meron pa ng zodiac sign na Cancer. Di ba? Yung mga ganon, pag tayo daw po ay talagang naniwala pa sa mga ganito, binibigyan natin ng pintuan para makapasok ang diablo sa ating mga buhay, sa ating mga isip. Kaya nga, helmet of salvation protects our mind, provides the security and assurance ng ating pong identity kay Kristo, preventing the enemy from attacking your thoughts with fear of hopelessness. And then the sword of the Spirit. Ayan, puro mga depensa yung kanina, pero meron pala tayong opensa. Pag tayo puro depensa, sa basketball, pag puro depensa ka lang, hindi ka nag-shoot, wala ka rin panalo. Kahit isa lang yung na-shoot ng kalaban mo, puro depensa, wala kang na-shoot, panalo pa rin sila. So, kailangan natin ng sword of the Spirit. Ito po yung ating offensive weapon. Walang iba, kundi ang salita ng Diyos. It used to, I am a child of God. Lahat po ng tumanggap kay Kristo, alam na natin, all who receive Christ Jesus, talagang binigyan ng karapatan, that all who receive Christ Jesus, binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya nga po, the Word of God, it used to strike back against the enemy by speaking and applying specific scriptures to counteract his attack. So dito po natin kailangan talagang isa puso yung mga salita ng Diyos. Talagang hindi lang sa puso, i-memorize natin, di ba? Yung pagmamahal talaga ng Diyos, at na talagang mamahal ako ng Diyos, but God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ano kasing version? Basta nasa Bible yun. Basta nasa Bible yun. Kailangan po natin i-memorize. Romans 5:8. O kaya, di ba? There is no now condemnation. Pinag-aralan natin. There is no now condemnation to those who are in Christ Jesus.
Nanya kasita? Philippians 1:13? Hindi. Romans 8:1. Ito lang po, kung sabi kasi matanda na ako, hindi na ako pwede mag-memorize. Wala pong matanda. Wala pong nasa edad. Pag gusto po natin, may paraan. Pag ayaw, matanda na ako, hindi ko na pwede mag-memorize. Maraming dahilan. Anyway, yung isang verse o dalawang verse ang linggo, kaya po natin yun. So, ito po yung usapan, sword of the Spirit, panlaban po natin. Pag inaatake tayo ng kaaway, salita po ng Diyos ang ating babata sa Kanya para po we will stand firm. Dito po. At importante, lahat po nito, meron pong kasama yan. Sa verse 18 ba yan? Sa verse 18. Wala pong kwentang lahat ng yan kung wala po yung prayer. Prayer po. Prayer, the power source. While not a physical piece of armor, verse 18 po shows that constant prayer is how to activate and maintain the armor. Keeping you connected to God's strength. Praise the Lord. May pagal kayo po. Pero nakapag-importante po ng armor of God na lagi po natin isusuot. At kailangan po, kompleto yan. Kompleto po yung armor of God. Kasi nga, meron kang breastplate of righteousness, shield of faith, belt of truth. Wala ka namang helmet. Yun ang unang tinira ng kaaway. Wala pong nangyari. Di ba? Yung breastplate of righteousness, may helmet ka, tapos yung puso mo naman, naging mapait, o kaya talagang tinira ng... Di ba? Kailangan po itong armor of God. Lagi po nating, so yan, kompleto, with, yung pong panghuli, prayer. Yung prayer na kailangan po talaga natin. Kung walang prayer, magiging walang kabuluhan po ito. Dahil maniniwala, kaya sasandal lang tayo sa ating sarili. Kaya ko to. Meron akong helmet of salvation, breastplate of righteousness. Pero pag sinamahan po natin yan ng panalangin, yan, mas kakayanin po natin. Talagang mas matindi po yung ating pagtindig sa ating mga pananampalataya. Remember po yung, punta na tayo sa pangatlo. Stand together with the family of believers. We must stand firm in faith to fight the enemy when we stand together with the family of believers. Parang sabi nga ni Pastor Manny, meron na siya nakanda pero bakit ito yung pinalit ng Diyos sa kanya? Kasi po, kailangan po natin ang bawat isa't isa para po talaga managumpay tayo. Dahil pag nag-isa lang tayo, yun ang sinasamantala ng ating kaway. Kaya nga po, meron tayong mga siyo, meron tayong ganitong pagsamba. Sama-sama po tayong nanalangin, sama-sama tayong nagpupuri sa Diyos, at sama-sama po tayong hindi lang nagdadalanginan. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. So, dito pa lang, alam po natin, nakikita po natin, ang ibig sabihin ng talata, the other can reach out and help, but someone who falls alone is in real trouble. Di ba? Pag isa ka lang, pag nahulog ka, talagang mahuhulog ka. Di ba? Pag nahulog ako, kita nyo? Ikitong. Yun lang po ang ibig sabihin. Nervous agad ako. Okay, good. Pag nahulog yung isa, two people are better off than one. Dalawa na. Kung tatlo pa, ang sabi po ng salita ng Diyos, so they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. Yun ang sinasabi natin. The other one can reach out. But someone who falls alone is in real trouble. Kasi po, kung wala siya kanina, patay. Baka mabagwa kong ulo ko. Pero meron pong sumalo. Yun po ang sinasabi ng ating pinag-usapan. Amen. Praise the Lord. Tuloy natin. Likewise, two people lying close together can keep each other warm, but how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated. But two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple-braided cord is not easily broken. So alam na muna natin yan, di ba? Yung mga lubid, pag dalawa lang, matibay na. Pero pag tatlo pa, mas matibay.
So pag mas marami pa, 10, 12 sa ating pong mga fellowship, ngayon, ang dami natin. Sa fellowship natin, 10, 12, 6, 5, mas marami sa 3. Ibig sabihin, mas matibay po. Kaya nga, ito po yung sinasabi nating stand together with the family of believers. With the family of believers. Amen. Kaya nga, therefore, confess your sins. Ito po, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Yung pong kasalanan dito, confess your sins to each other, hindi po yung kasalanan, confess your weakness. Alam mo, kapatid, sa ating pang mga CEO. Kaya kung di man sa CEO, sa ating mga pag-uusap bilang magkakapatiran, especially sa ating pang mga CEO, nagsishare po tayo sa ating mga CEO fellowship. Ito kasi yung aking kahinahan. Tapos, kaya natin sinasabi yon para may sama sa panalangin, hindi ba? Yung pong ating meeting of the prayer warriors, meron pong matayong kapatid na humihingi ng panalangin. Even our senior pastor himself, talagang ibinabahagi po niya yung kanyang karanasan. Kung minsan po talagang dumadanas siya ng panghihina, kaya kailangan ko po ang inyong panalangin. Ito po yung sinasabi nito, hindi po yung kasalanan. Kaya nga sabihin natin, kapatid, itong anak ko kasi medyo parang naluloko sa drugs. Ito kasi anak kong ganito. Pero sinishare po yan sa mga CU. Hindi po yan ipinagkakalat pagkatapos ng CU. Di ba, sa ating pong pagsasama-sama, CU, pag meron pong mga sinasabing sinishare ng mga problem, atin lang po yun. Hindi po natin, ay alam mo, si brother palang ganito, yung anak pala niya na drugs, kaya pala ganyan-ganyan yung buhay nila. Hindi po ganun ang ibig sabihin nito. Sinishare po natin, confess your sins, faults, yung ibang salin po, faults Confess your faults to one another. Sinasabi po natin ito sa ating pong samahan para po may sama po nila tayo, sama-sama nating idadalangin. Yun po yung purpose ng ating binabasang pinag-aaralan. Nasusundan po. Amen. So anong po, reminder na lang po siguro, ano man po yung ating pinag-uusapan sa CU lang po yun. Di ba yung sinasabi lang, whatever happens in Boracay stays in Boracay. Social na Boracay na yun. So alam niyo po ang ibig sabihin. Tayo lang po, nagdadalanginan sa isa-isa. Hindi ipinagkakalat yung po problema ng iba. Amen. Kaya righteous prayer Dahil tayo pong the prayer of a righteous person is powerful and effective. Dahil tayo pong matatuwid, pag tayo po yung nag-pray, matuwid na panalangin. Hindi po tayo nag-pray na, Panginoon, dinalangin po natin ang aming kapatid na ito kasi yung kanyang asawa at nagloko, ito po ang anak niya, nag-drug. Pengalat ni! Hindi po, magdalanginan po tayo. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Bakit po powerful and effective ang prayer ng righteous person? Because a righteous person will always pray a right prayer. A righteous prayer. Kaya nga powerful and effective. Dahil matuwid po yung ating dadalangin sa Diyos. Amen. Amen. Kaya nga carry each other's burden. In this way, you will fulfill the law of Christ. Ano po yung law of Christ? Love. Pag-ibig. You will fulfill the law of Christ, kundi pag-ibig. Mag-ibigan kayo sa bawat isa't isa, gaya ng pag-ibig na ibinigay ko sa inyo. Sabi po ng John 12:34 nga ba yun? Amen. 13:30, whatever. Basta love one another as I have loved you. Pag-ibig lang po ang susi ng lahat. Parang awit tatay, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Amen. So be aware of spiritual battles to fight against the enemy. Equip yourself with spiritual armor of God. Stand together with the family of believers. To fight against the enemy, know your enemy. Hindi po tao ang kalaban natin. Yung pong espiritong nasa likod ng mga tao niyan. Remember po, sa aming pag-aaral yesterday, naisingit ko lang, ang Diyos po, hindi siya namumuhi sa tao.
Yung pong nasa likod ng tao, yung kasalanan ng tao, in relation with what we're trying to explain here. In relation with this, hindi po tao yung ating makalaban, espiritu po. Yung pong nasa kanila, talagang, yung kabusitan nila, meron pong espiritu ng kabusitan yan. Yung pong talagang inggit nila, meron pong ano ba yan? Espiritong inggititis. Thank you. Di ba? Yung pong laging nagyayabang, yung pinag-aralan natin, ano po yan? Espiritu ng kayabangan. Pero dito nga po, once again, ulitin ko lang, submit yourself therefore to God. Yung basahin ko ulit, maganda po yung una nating talata kanina. James 4:6. But He gives more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. So wag na po kayong magtaas ng kamay. Wag na kayong mag-amen. Alam ko naman Sino po yung mga humble dito? Naalala ko lang yung last Wednesday. Humility daw is something that we always pray for, na magkaroon tayo ng humility. Pero hindi natin pinapasalamat sa Diyos na meron tayo dito. Guess niyo po? Nagpa-pray tayo ng humility, pero pag nandun na, Lord, salamat po, ginawa mo kong humble. Yung pong humility, talagang doon pa lang sa buhay. Ito po, submit yourself, therefore, to God. When we submit, therefore, ourselves to God, then we will be able to fight, hindi lang fight, win against the enemy, more than conqueror. Ang ibibigay po ng Diyos sa atin, more grace. Come on! Palakpakan po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Woo! Praise God. No weapon forms against you shall prosper. Last verse po ito. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord. And their righteousness is from me, says the Lord. Nandagumpay na po ang ating Panginoon. Balikan lang natin lagi, yung pong kanyang crucifixion, ang kanyang resurrection. Ito po yung tagumpay ng Diyos sa bawat isa-isang nananampalataya sa Kanya. Amen. Amen, amen. Salamat po, dakilang Diyos. Muli, sa umagang ito, sa katotohanan ng iyong mga salita. Totoo, hindi namin kaya sa aming mga sarili. Pero ang iyong salita, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Mananagumpay ako dahil ikaw, dakilang Diyos, ang magbibigay sa akin ng kalakasan sa atin. Greater is He that is in me, 1 John 4:4, than he that is in the world. Salamat po sa mga salitang ito na amin pong dalangin, pangako o Diyos, na isa sa puso namin, gagawin namin, memorize namin ang mga salitang kailangan namin sa pananagumpay sa labang ito para mas higit pa kaming maging higit pa sa mga mananagumpay. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po, dakilang Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa iyong matamis, makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Come on! Hallelujah! Hallelujah! Tayo pong lahat tatanggap ng banal na hapunan. Lagi po nating alalahanin yung pong ating mga pinag-aralan. Tagumpay na po tayo. Basta isusuot lang natin palagi the armor of God. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord!